Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan and you're ready to receive the prophetic words of God. Tingnan po natin sa biblical point of view kung sino talaga yung Diyos na ating sinasamba and our attitudes toward God. Kasi lahat tayo, kung tayo rito ay 100, 50 or 80, meron tayong iba't ibang view kung sino yung Diyos na yan. At iba't ibang attitude regarding God. Iba't ibang approach natin sa Panginoon. Pero alam natin na there is only one way and there is only one God. Kaya kung yun po yung pinaniniwalaan natin, hindi po tayo maliligaw. And we have only one book, that is the Bible. This is the only book na talagang canonized, approved, written by men of God, driven by the Holy Ghost. These are so basic, but these are prime. Ito po ay napakahalaga. Kasi dito po nakataya ang ating kaisa-isang buhay. Kaya po, huwag niyo po i-excuse ang sarili po natin na hindi natin makilala ang Panginoon. I was amazed by the presence of Brother Alex. Sapagkat hindi ko na po siya tinawagan. Sabi niya, Bishop, meron bang may service ba ngayon? Sabi mo, Brother Alex, panibati mo? May samba po. May samba ba? Okay. Wala po. Kasi wala akong imbitasyon sa kanya. Dati kasi binabati ko siya. Since na marami po tayong naging kaabalahan. Eh, ganun po ang nangyari. Thank you, Brother Alex. Si Brother Robert ay 9:30 handito na. Early bird. Early bird po siya. Maaga po siya dito. So, tinatanong namin, kaya mo bang, Brother Robert, na lumakad? Ay, sabi niya, hindi siya kumikibo. Nag-sin lang po siya, sin. Tapos 9:30 nakita na sa ilalim ng puno. Sige, palakpakan natin ang mga taong sisipag sa pagsama. Amen. Meron taong kasi sa buong isang taon, 52 Sundays, binubuo po nila. Meron pong tao na naniniwala sa first fruit. Meron taong naniniwala sa pagbibigay, meron taong naniniwala sa 10%, maybe 20%. Iba-iba yung views natin patungkol sa Diyos. Kaya sa sarili mo, tanong natin, ano ba ang view mo patungkol sa Panginoon? Gano'n natin siya kinikilala. Napakahalaga po yan. Isa pong kilala sa lugar nila, sa abroad, ang nagsabi po nito, sabi niya, ay 207 sa California, ay si Katie Griffin received an award at Globe in 2007, California. And then, again, dahil nga po, iba yung view niya patungkol sa Diyos, iba na yung view niya patungkol sa maraming bagay. And sa kanya pong paglait sa Diyos, she lost her voice. Yun po yung nangyari po sa kanya. And alam po natin na marami sa inyo updated what happened to Hollywood, at ngayon ay nagkasabihan na baka ma-Hollywood ka. Sabihin, pagka pinabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos, baka ikaw ay ma-Hollywood. Alam niyo po, sa AGT, American Got Talent, ang pinaka-heart's desire nila makarating sa Hollywood. And dala po nila ang kanilang sarili, they will travel sa napakalayong lugar, and then ang kanilang minimithi ay makarating sa Hollywood. Sa pamamagitan ng talents na meron po sila. Kaya po kasabihan yung Hollywood. But this time, ibang klaseng Hollywood po ang ating nasaksihan. At nasaksihan ito ng buong mundo sapagkat tayo po ay open na, tayo po ay bukas na sa katotohanan na wala na pong masyadong lihim sa nangyayari sa buong paligid, sa buong mundo. Kaya po hindi na po ganun kahirap po na malaman kung ano ang kabuhayan nila sa malayong lugar, sapagkat itong ating cellphone na ito, there is magic in this
in this cellphone. Walang lihim. At alam po natin na marami naka-enrolled sa Google Universities. Malaking bagay po yan, marami pong tulong yan, pero hindi po lahat ay totoo ang mga sinasabi dyan sa ating cellphone. Kaya mag-ingat po tayo sapagkat marami pong totoo at maraming hindi totoo. Kaya po, but God is out after our truth. Ang Diyos po ay para sa katotohanan. And Jesus Christ, merong claim si Jesus Christ, nga habang kayo umiinom ng tubig, ano sabi sa John 14:6? 1, 2, 3, begin. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to their Father except through me. Ayan. Kaya po, I let the Holy Spirit to stand here to speak unto you. Sapagkat kung hindi po Holy Spirit, magiging mechanical po tayo, control tayo ng program, control tayo ng tao, control tayo ng maraming bagay. Kasi kung minsan akala natin, ang Diyos, pag maraming tao, andun ang Diyos, mas maganda doon sa maraming tao, mayaman yung iglesia, parang madali po tayong maakit na magandang bagay. Pero kung tayo po ay wide-read natin, ang hinahanap po natin talaga ang tunay na Diyos. Yung our views about our God. At tayo pwede tumanda dahil sa nakagisnan na krus, kamatayan, pagkabuhay na mali ng ating Panginoon, and then meron tayong kanya-kanyang relihiyon, paniniwala sa buhay na ito. And let's hear and listen kung na sinasabi ng banal na kasulatan kung sino siya. And binuksan ko pa sa inyo last time about there is no another gospel. Yun yung huling topic na diniscuss ko sa inyo. But now is our different views of God, the Almighty God, Yahweh, El Shaddai, yun yung mga bansag po sa Kanya. Kaya pag-uusapan po natin, pero mostly sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kapagkat yung judgment po, kung hindi, ito po ay pwedeng maging judgment, pwedeng na tiyempo lang, na kung kailan nila nilalait ang Diyos, saka naman nagpapadala ng baha, at nasusunog ang kanilang lugar. Nasa interpretasyon niyo po yun. Kung ano yung ini-interpret, kung ano nangyari sa Hollywood, hindi mahirap mag-jump into conclusion na ito dahil sa kanilang pinagsasabi. Pero sa napakaraming pagkakataon, mapagbiro nga po itong cellphone natin kung minsan nakapost dyan, kaya namatay ng maga si John Lennon, kaya namatay ng maga si Michael Jackson, si Elvis Presley, hindi naman natin kagad pwedeng sakyan yung mga bagay na yan. Hindi natin alam ang lalim ng kanilang maagang kamatayan. Amen ba? Amen. Kaya ang mahalaga po ay isalba natin yung ating sarili. Tayo po ay hindi masumpa. Tayo po ay hindi mahuog. Sabi ng iba na katakot-takot na kahirapan ang inabot. Kaya naniniwala ako na ang mga narito ngayon ay may dalang mga mga New Year's wishes and prayer focus for this 2025. Pakibigay nyo nga sa akin kung meron man kayo. At yung wala, pakilistan nyo nga po ano ba gusto nyo ngayong 2025? Gusto nyo bang maging milyonaryo or bilyonarya? Ano ba gusto ninyo? Sister Baby, nung andito ka ba, ano ba sinulat mo nung araw na humihingi ako every January? Natatandaan mo ba sinulat mo? Ha? Hindi man matatandaan, no? Kasi lagi kang hinihingi na. Siguro ang gusto mo makarating sa Amerika. Nasa Amerika nakakarating ka na, di ba? Sino ba mag-aakalang magkaanak si Baby ng pabalik-balik sa Amerika? Doon nakatira. Doon na nakatira. No? Hindi ko ba American citizen na? Dual citizenship ka ba? Permanent visa sa Canada. Permanent visa yun sa'yo? Sa Canada, di pa sa New York. Dalawang lugar.
Ay, isa nasa Japan. Yung babae mo. Okay, walang-wala, no? Kasi tiga UIC ka lang eh. Never heard ng UIC. Actually, dito na talaga yan, nagdalaga pa, kilala na namin yan. Yung lahat ng kapatid niya, dinala niya rito. At kung ang sila ay hindi napunta sa ibang lugar, kulang tong building natin nito. Kasi napakarami. Kami po ang nagsimula rito ng charismatic at ng preaching the gospel. Kaya palakpakan natin si Lord. Amen. Doon kami siguro ng mag-asawa ay hindi nagkahiwalay, walang UIC. Kasi isipin po ninyo, 45 years na kami nagsasama tomorrow. 45 years. Sino rito ang bagong kasal? Sino bagong kasal dito? Ano ba? Ilan taon ka na yung brother? Kayo brother, ilan taon na kayo sasama? Alam ko eh. Hindi ko na kumalala. Sa tagal. Amen. Actually, ang honeymoon period ay siguro 7 years, 6 years. Yan, honeymoon period pa rin siguro yun sa iba. No? Pero after na mabot ng 10, alam mo na, may problema na talaga. Sa huli, punitan na ng marriage contract yun. Yung akin naman bayo, tinatago yung marriage contract niya kasi baka ito punitin ang asawa niya. Okay, tingnan po natin yung views. Ano po? Hindi po kami tumigil sa paglilingkod sa aming pagsasama for 45 years. Actually, after few years yata nakakilala na kami sa Panginoon. And we never say sorry sa amin pong relasyon, pero kamakalawa lang po nagbabag kami. Ang ibig sabihin ko, we are not exempted kasi depende po yan sa ating views of God and views in life. Amen ho ba? Amen. Ano ba ang trabaho ng lalaki? Sino ba ang dapat sumunod, lalaki o babae? Siyempre, sunod naman, di ba? Ano ang papel ng lalaki? Hindi ba? Ibigin ang babae. Ang miss na papel? Submit. Nagsasubmit ba yung mga babae ngayon sa inyong mga asawa ninyo? Ha? Kasi marami tayong dahilan. Kasi yung views in life. Kaya po, pag nakilala natin ang Panginoon, yun po yung susi, yun ang key. Basic po yung pag-attend, pagbasa ng Bible, pagkanta, basic po yan. Yung pagbibigay, basic po yan. Kahit nga mga hindi mananampalataya, nagbibigay din. Yung dami ng bilang, basta talo tayo ng iglesia, talo tayo ng katoliko. Kaya hindi pwede yung view natin about the Lord ay mababaw. Kailangan malalim yung views natin patungkol sa Diyos. Amen ho ba? Kaya ang pinakakailangan natin, makilala natin ang Panginoon. At alam niyo po, ang kultong religion is combination of right and wrong. Ang tama at mali, hindi po puro mali. Sapagkat walang maaakit ang kultong religion pag puro mali. Kaya kombinasyon ito ng tama at mali. Kaya sa ating pong ginagawa na makilala natin ang Panginoon biblically. Sapagkat bagamat ang creation tells na meron Diyos, kasi yun yung pananaw ng mga matatalinong tao, merong Diyos. Pati si Elon Musk, sabi niya, there's something, there's someone. Pero hindi niya sinasabi yung Christ of God of the Bible. Kahit na yung ating naging presidente. Naniniwala sila na mayroong Almighty, pero hindi siya naniniwala na sa Biblia. Sapagkat parang ito ay isang fantasy, at parang ito ay isang kakaiba, parang kwento ng bata. Parang fairy tale siya, parang fiction lang siya. Parang katang-isip ng isang manunulat, katang-isip ng isang direktor,
napag-usapan yung direktor, nakademand na ngayon si yung direktor na lumait kay Big Soto. Alam niyo ba yung kaso niya about Pepsi Paloma? Kaya po isipin niyo po kung gaano katagal na yung pangyayari yan, hinahalukat pa. Ba't binanggit? Alam niyo po, hindi naman natin sinasabi may kasalanan ng Soto Brothers. Pero ang isang bagay na ginawa, kung ginawa, di ba, dapat nabaho na sa libot, bakit ngayon pinakalikot pa? Kaya mas safe na tayo ay gumalaw ayon sa udyok ng Espiritu Santo, ayon sa bunga ng Espiritu Santo. Kasi mahirap sa ating panahon, magkarokasan, di ba, Brother Alex? Hindi ka makatulog na mahimbing. Kaya kailangan po natin talaga na ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At malalaman lang po natin yun if we know God. Originally, ang ating pinagmulan, we are sinners by nature. Kaya kahit na born again ka, madali pa rin bumagsak sa kasalanan. Kasi by nature, alam natin, when I say by nature, yung ating pinanggalingan fell into sin. At lahat ng ipapanganak niya ay under sa kasalanan. Itong nature, pag hindi natin alam to, maging self-righteous tayo. Hindi tayo magre-repent sa ating mga kasalanan. Kasi tinatabunan ito ng mabubuting gawa, tinatabunan ito ng talento dahil nga sa galing ng mga tiga-Hollywoods na yan, ay binaliwala nila ang Diyos. Zero mention ng Diyos, sabi nila. Kasi nga, natabunan sila ang Diyos ng karangyaan, ng sobrang kayamanan. Kasi ang isang tao doon, isang pamilya, nakakahalaga ng mahigit 100 milyon ang isang bahay. At hindi lang po lote lang, talaga napakalalaki ng lote nila. At hindi po sa hindi magandang lugar, napakaganda ng kanilang lugar. Kaya yung when you talk about the Lord, iba yung paniniwala about God. Kaya meron silang pagtatawa. Nung binanggit yung zero mention, nagtawa na sila lahat. Kaya lang mabigat after a few hours dumating yung sunog Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung saan ang galing. Sabi, nakakita ko ng arsonist, parang hindi naman yon. Pero may pinapakita galing sa ulap, bumaba yung apoy, sinusunog yung lugar. Hindi natin alam kung sa isang ubos ng sigarilyo lang nangyari. Pero hanggang sa ngayon pa hindi tumitigil ang apoy at hanggang sa ngayon merong intensity 7 na lindol. The same place. Ngayon, Noah ay nagkataon lang. Noah ay hindi talaga nung paglait nila sa Diyos, saka sila nasunugan. Noah ay nagkataon lang. Sapagkat hindi natin pinapanalangin na mapahamak. Yung nagkakasala sapagkat tayo naman po ay talagang nagkakasala pa rin. Amen ba? Kasi problema po yun. We are under grace. Kinantangan ni Teresa. Napakabuti nga ang pagkakanta ni Teresa. Sa biyaya. Ano test? Kasunod nun? Sa biyaya ako'y nabubuhay. Sabihin, hindi sa ating ginawa, kundi sa biyaya ng Diyos. By the grace of God. Okay. Tingnan po natin yung views ng Biblia patungkol po sa mabuting balita. Ang problema po ng tao, marami siyang mabuting balita. Maraming kaagaw si Jesucristo. Kasi sa iba, hindi jewel. Hindi mamahaling alahas si Kristo. Sa kanila, ito'y katang-isip. Sa kanila, ito ay hindi karapat-dapat na ang Almighty God. Kasi iisa lang po naman yung tatlong persona ay magpapasan ng krus, puputungan ng koronang tinik, duduraan, at namuhay na isang hamak na karpintero. Kaya hindi po accepted ito sa mga taong iba yung paniniwala sa sarili.
At tayo ay mayroong bahagyang hawak sa bagay na yon. Kaya, who is Jesus Christ in you? Kung hindi mo mababasa ito, hindi natin masyadong pahahalaga si Jesus. Amen. Kasi minsan tayo ay naililigaw ng kagandahan, kayamanan, kasaganaan, kung ano yung gusto natin. Kung ano yung gusto ko, makukuha ko. Meron tayong ganun gawin. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kasi hindi lahat naman ang gusto natin ay tama. Hindi lahat ng gusto natin ay nakakaluwalhati sa Diyos. At ito yung ating Diyos na sinasamba, pinag-uusapan, kaya they laugh at us, pinagtatawanan nila tayo, and some of our family members ay hindi sumasama sa atin kasi hindi po sila naniniwala sa ating ginagawa. Pero ang mahalaga rito, nagtukat ikaw'y naniniwala. Kahit sila hindi naniniwala, that's the miracle. It's a miracle. Amen. It is a different stories. Na sila'y hindi naniniwala, pero naniniwala ka. Kaya, you are blessed. Pinagpala ka. Talapak natin si Lord. Amen. Ayan, nasisilaw nga po tayo ulit ko na maraming tao, magandang gaya at akala natin, andun na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tiniro ni Sister Bunny about the Holy Spirit sa Acts chapter 2. And then, hindi ganun kadaling ma-pick up ng mga tao that chapter 2. Kasi when you want to know the Holy Spirit, bumunta ka sa Book of Acts. Malalaman mo ang trabaho ng Holy Spirit. That the acts of the apostles, ang mga apostol ay mga makasalanan na pinatawad lang ng Diyos at matapos silang patawarin at mabinyagan at magbaptize sa Holy Spirit, gumawa sila ng grabing kapagalaghan. Sa pamamagitan ng anino, gumagaling ang tao. Sa pamamagitan ng handkerchief, gumagaling ang tao. Ang madaanan lang nila, gumagaling ang tao. Sa pangalan nila, gumagaling ang tao. Patay na bubuhay. Yun lang, walang-wala. Patay na bubuhay. Ginawa niya ng Panginoon at ginawa ng mga apostol. Amen. Yung mga major and minor miracles. Kasi pag hindi ka nag-flow sa miracle, we must have that miracle mind. Kasi pagka wala kang miracle mind at ikaw ay lagi na doon sa natural, what you see is what you believe, nagkakaproblema po tayo. Sapagkat marami po tayong nakikitang hindi maganda. Marami po tayong napagmamasdan. Marami tayong narinig na hindi maganda. Amen ho ba? Amen. Maraming pangyayari sa mundong ito na hindi maganda na ayaw po natin. Kaya hindi pwede tayong masa sa ating nakita, sa ating narinig. Kailangan meron tayong kaisipan, meron tayong miracle mind. Yung pangit pwedeng gumanda. Yung mahirap pwedeng yumaman. Yung magulo pwedeng pumayapa. At ang Diyos ang hari sa pananampalataya. Si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya. Kaya po, we are here by faith. You will receive your prayer focus by faith. Mararating mo ang gusto mo by faith. Kaya nang hindi pwede yan tumingin sa kaliwa at kanan sapagkat maraming hihila sa ipababa. Pero pa sino sa inyo merong humihila pababa? Sa halip na masaya sila sa iyo sapagkat pinagpapala ka, hinihila ka pababa sapagkat ang views nila about the Lord. Okay, kaya huwag niyo pong iiwan yung katotohanan na nariyan tayo because of Christ. Tayo ay merong buhay na wala hanggan because of Jesus Christ. It is not by our works. Sabi ng Biblia, lest anyone should boast. It is not by our deeds, sapagkat by grace we are saved. Amen. Ito ang laman ng Biblia. Walang iba. And remember na tayo ay pardonan lang, tayo ay pinatawad lang dahil kay Jesus. Walang matuwid sa atin kahit isa. Romans 3:23. Walang matuwid kahit isa.
Amen. Alam niyo ba yung ating katatayuan? Naging matuwid lang tayo ng dahil sa ating Panginoon. At saka naging matuwid lang tayo ay justified by His death, by His blood, by His life. Pero iba pa yung justification tintin kaysa sanctification. Ayan. Ang gusto ba ng Panginoon, doon lang tayo sa justified tayo, na tayo ay may tagapagtanggol, di ba? Di ba tatawagin din yung subject, tatawagin din tatawag din siya ng witness. Hindi pwedeng judge lang na tayo justified by the judge. Magkakaroon pa rin ng paglilitis. In the natural realm and natural law, yun po yung batas. Amen. Kaya lahat ng tinanggap natin, lahat ng ating kalalagayan, sino man tayo sa ngayon, this is just by test. Ano sabi ng kanta mo? Sa biyaya. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Kaya lang merong bakang ginto ang mga Israelita. Kaya lang ang kaso sa scriptures madali silang bumagsak sa idolatry. Ang buhay ng mga Israelitas, ganun po ang mga Hudyo. Okay, bakit ang mga Hudyo lang ang starring para sabihin na idolatrous sila ang tao? Kasi sila lang kasi yung laman ng Bible Ang Old Testament, kaya ang mga Hudyo sa panahon ngayon na ini-interview para sabihin kung kilala nila ang Panginoon, ang lakas ng pride nila No. We are not after Christ, we are not Christ. We are Jews. Kami mga Hudyo. Kaya maliit yung pagtingin nila sa mga taong nananampalataya kay Jesus. Sapagkat iba yung pagkakilala sa sarili nila, sapagkat they are the chosen people. Kaya lang hindi nga recorded Ang mga, sino sinasamba ng mga Koreano noong araw, sino sinasamba ng mga Hapon, sino sinasamba ng mga Bombay, sino sinasamba ng mga Incheck, sino sinasamba ng mga Africans. Hindi nga nakalagay dito. Ang sabihin, ang tao ay fond of worshiping idols. Sa Pilipinas, maraming idols dito. Amen. Kaya let's i-break po natin yung dapat i-break natin. Lalo na yung mga sumpa sa buhay natin. Sumpa ng maagang kamatayan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng kaguluhan, sumpa po yan. At mabe-break lang po yan because of Jesus Christ. Ulitin ko po, hindi katang-isip si Jesus Christ. He's so real. Lahat na nangyayari sa sangkatauhan ay itinalak na ng Diyos. Lahat. Yung pasamantalang pag-reject ng Hudyo kay Jesucristo ay sinulat sa Biblia, pero time will come na mga Hudyo ay babalik sa Diyos at isasara na sa mga buhay ng mga hentil ang kaligtasan. Tayo yung mga hentil. Amen. Kaya yung pasamantalang rejection ng Diyos sa mga Hudyo ay para makapasok ang mga tao, mga hentil sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. But we have a big problem, the problem of idolatry. Ang idolatry, hindi pa tumutukoy pa sa revolto, hindi po yun ang idolatry. Actually, sa maraming form of idolatry, pwede yung sarili mo i-idolize mo Pwede humanga, pero huwag mo sambahin. When you say sambahin, mas mahalaga sa iyo ang isang Diyos-Diyos kaysa sa Diyos. Kaya ang daming deception sa mundo. Sobrang dami ng deception sa mundo.
Kaya salamat na lang sapagkat gumawa ng Passion for Christ, yung director na yon ay nasunugan ng bahay sa Hollywood. Ano pangalan ng director ng Passion for Christ? Mel Gibson. At least kasi siya ang director siguro lakas ng conviction sa kanya. Bagay lang yan. Tingnan ba? Amen. At sino gumanap na artista sa Passion for Christ? Si Jim, his name is Jim. Alam niyo po, nung ginagampanan niya yon, iba daw yung pakiramdam niya. Nung pinapako siya sa krus, yung lahat ng mga matitinding kaganapan doon sa Passion for Christ, iba daw yung karanasan niya sa bagay na yun. Kasi iba talaga si Kristo sa lahat. Amen. Amen? And you are not wrong. Hindi po kayo nagkamali ng ginawang Panginoon. Palampakan natin si Jesus Christ. Amen. Change the views about God is 2025. Baguhin po natin yung approach. Sinasabi ko po sa inyo, mahalaga lahat. Kayamanan, mahalaga yan. Lahat mahalaga. Kasikatan, mahalaga po yan. Kasi dadami ang inyong followers pag sikat ka, amen? At pera na yun sa ating panahon. Pero ang ibig ko lang po sabihin, don't forget Christ. Don't forget God. Magkakamali po tayo. Kaya lagi po natin unahin ang Panginoon. Yung maybe someday, kuminsan hindi mo nararamdaman ng Diyos, hindi po mahalaga yung ramdam eh. Ang mahalaga po yung nasusulat. Amen. Amen ba? Kasi yung pakiramdam it comes and go eh. Nandiyan yan, wala yan. At napakarami sa atin nag-ooperate by emotions, by feelings. Yung bang napili mo dahil naramdaman mo, gusto mo, o dahil inisip mo rin meron siyang katangiang matino-katinuan? Ha? Kasi kung naramdaman mo lang, baka bukas mo wala yung pakiramdam mo. Di ba? Break na tayo, di ba? Naranasan niyo ba i-break kayo ng girlfriend niya, ng boyfriend niya? Ako naranasan ko eh. Pero sabi ko, bakit wala akong kasalanan? Ba't mo kayo i-break? Hindi ako nakapag-break. Amen? Kaya choose God. And read the qualification of your God. Sino ba yung God? Qualified ba siya? Tunay ba siya? Tayo ba'y suntok sa buwan? Namamana sa dilim? Lagi ko sinasabi sa inyo about this God. Nakasulat po kung sino ang ating Panginoon. Nakasulat po. Amen. Sabi nga ng Biblia, there is no another gospel. Yan, magbabasa po tayo para meron tayong pondo. Hindi ko na po babasahin yung mga nakaraan. Pasensya na po sa hindi naka-attend. Okay, basa ko na ilan. Mark 13:10, and the gospel must be pre-published among all nations. Binasa ko, ito pa isa. Preach the gospel to every creature, go ye into all the world. Kaya sinabi ko sa inyo na ang gospel ay hindi pipitsugin. Ito ay nationwide. The preaching must be nationwide. The preaching must be around the world. Amen. Kaya ganun po siya kahalaga. Bakit siya ganun kahalaga? At ito ay binabaliwala ng maraming tao because of their views about God. Amen. Okay. Basa, laptop po tayo na iba. Okay, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, for the Jews first, and also to the Greek. I am not ashamed. Okay. Pero sa totoo, marami pa rin nahihiyang nagdadala ng Bible, marami pa rin nahihiyang mag-pray, marami pa rin nahihiyang mag-worship, marami pa rin nahihiyang sumayaw sa Panginoon. Amen. Ano sabi ng Biblia? I am not ashamed. Bakit? Pag alam mo ang totoo,
Hindi ka, kahit kanino ka iharap, pag alam mo ang totoo. Amen. Kaya lang kung isa tayo ay walang boldness, wala tayong courage, at meron iba tayong top priorities in life, hindi ang priority natin ay ipakilala natin ang Diyos sa iba kasi tayo mismo may kakulangan sa pagkakilala sa ating Panginoon. At napakaraming churches, bine-baby ang kanilang mga members. Kaya hanggang sa ngayon, they are elementary. Kaya ayoko mangyari sa Tiga United in Christ na masaya tayo dahil umattend kayo, masaya tayo dahil ganoon lang, masaya tayo dahil nakikilala nyo ng malalim si Jesus Christ. Amen. Pagka nagkaroon ng pag-aaral, pag-iimbestiga, yung mga umattend na talaga hindi lumago, mahirap lang magsabi dito sa public, pero marami talaga hindi nakakilala kay Jesus Christ. Marami pa rin idolaters. Amen? Kaya after this, yung luha mo para ba kay Kristo? Dahil isinalba ka? Dahil pinagaling ka sa sakit? Dahil inayos ang buhay mo? Yung luha mo ba dahil doon? Dahil naluluwalhati ka sa Diyos? O yung luha mo dahil sa galit at inis? Yung luha mo dahil sa pagkatalo? Yung luha mo dahil hindi mo nakuha yung gusto mo? There are different kinds of colors of your tears. Amen. Kung pagkain, pag nabusog ka, parang kahit na masarap ang pagkain mo na kumain eh. Kaya hindi talaga pwedeng Diyos yun ang pagkain eh. Amen ba? Amen. Pag maganda yung asawa, gwapo ang asawa, tatanda rin yan. Hindi din pwede. Pag matanda ka na, hindi ka na makapag-drive, malabo na mata mo, ang pakiramdam mo, hindi na ganun yung ang panansya mo. Hindi rin eh. Yung mga sa Hollywood, ilang sports car yung nasunog doon, napali wala. Sabi niya, bakit ang mga bahay sa Hollywood wala, pag nasunog, wala mo lang makita ang mga hollow block na nakatayo. Kasi puro mamahaling dingding yan eh. Hindi naman dingding-dingdingan lang yan eh. Hindi naman yung hollow block na pinalatadahan eh. Kaya nga nakakalagay ng 100 milyones eh, kasi iba yung mga materyales na ginamit. Kaya tinatablag pa rin ang sunog. And then, we idolize. Pagka nagpatayo ka ng mataas na building, hindi ka naman makakit sa third floor. Pag ikaw ay lubenta na, hindi ka din makakit. Di ba? Ayun din eh. Nasa abroad kasi mga may-ari, bumagsak na yun, naghahapagsakan na yun, gaganda sana nung araw ng bahay, kaya lang bumagsak na. Subukan mo hindi pagtirahan ang bahay mo ng ilang linggo, kundi puro langgam na pula. Kaya nga hindi pwede sambahin eh. Amen. Amen. Yung mga, marami, di ba? Yung mga bata ngayon, pinapasok nila yung about early pregnancy. Ay tapos yung pala sa ilalim nun ituturuan about masturbation, na kailangan ituturo about masturbation at the age of 4. Kaya nagtatalo-talo sila, ano ba tama? Itong pregnancy na ito, may iwasan o ituruan kagad ng sex education at the age of 4? At nasa pangatlong pagbasa na. Sana ang ginagawa nilang batas ang mga senior citizen tatagap na 100,000 sa linggo. Kung ano-ano yung mga batas. Di ba? Ang saya namin ni Sister Doreen. Amen? Konting talata na lang. Romans 15:29, and I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Fullness of the blessing. Di meron palang blessing sa gospel. Sabi nga ni Paul, kinangaral sa inyo, kayo ay nasa magagandang kalalagayan na, para kayo ng mga hari,
na iba na kayo ngayon, ako hanggang sa ngayon, na nakikibaka sa pananampalatayang sabihin, pinagpala yung mga tinuruan ni Paul. Talagang ginhawa ang buhay. Kaya lang si Paul talaga tinapag para ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Ang inihayag ni Paul, hindi yung kanyang relihiyon na Judaism. Ang dala ni Paul, si Jesus Christ. Ang isang Savior na kailang magbata ng hirap. Parang ayaw natin. Kaya nga sa nahirapan, parang hindi tayo masyadong mahirapan eh. Kaya nga ipinakot siya para sa ating kasalanan. Kaya tayo, lahat ng ginawa nating kasalanan, sa totoo lang pinatawad na tayo lahat. Tayo lang hindi nagpapatawad kuminsan. Yun yung truth of the gospel. Lahat ng ginawa nating kasalanan mula pagkabata, pati manang kasalanan, hanggang sa kanina na magpunta ka rito, pinatawad na lahat ng Diyos. Kung nananampalataya ka hanggang sa ngayon sa Panginoon. Amen. Kaya lang, tayo mismo self-deceive. Ba't ako ganito? Bakit pa rin nasa isip ko? Yun nga, andun ang labanan. Kasi pag hindi mo nakilala si Kristo, hindi ka makakalaya sa kasalanan. Oo, pinatawad tayo sa lahat sa kasalanan natin. Pero yung pagpapalaya sa kasalanan, sa araw-araw, kailangan pa rin natin maintindihan po sino si Kristo. Makilala natin po sino si Kristo. Ito hindi nagkagaya ka na magandang simbahan. Hindi ito nagkagaya ka na kung ano-ano. Ito yung nagkagaya ka na makilala mong tunay ang mabuting balita kay Kristo Jesus. Amen. Palayain mo ang sarili po natin. Meron palang fullness of blessing sa gospel of Christ. Okay, Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Yung mga verse na yun, kung maintindihan po natin, this is so rich. Okay, itong talatang ito ay napakayaman. Basahin po natin muli ha. Now time that is of the power to establish you. Okay, ang nag-establish sa atin, ang nagpapanatag sa atin, ang nagpapatatag sa atin, ang gospel ni Christ. Kaya hindi tayo mahahapyakay. Okay, and the preaching of Jesus Christ, preaching of Jesus Christ, wala akong pwede i-preach dito maliban kay Jesus. Hindi pwede tayong, kung lilipat-lipat tayo sa ibang tao. According to the revelation of the mystery. Revelation, okay, ano sa Tagalog ang revelation? Kapahayagan. Ibig sabihin na, napakahalaga ng revelation. May ni-reveal sa'yo. May ni-reveal sa akin. Napakahalaga ng revelation. Okay, of the mystery. Sabihin natin, misteryo. When you say mystery, it cannot be understood kaagad. It cannot be seen. Kasi mystery nga ito eh. Hindi ito madaling ma-define. Kaya ang kamatayan, pagkabuhay, ang buhay ni Kristo is a mystery. Amen. Tatagapin natin. Hindi natin matanggap ito minsan kasi hindi kita hinahanap ka sa buhay. But Jesus Christ is a mystery. Misteryo po yan. And then we are after other gods. Money. Position. Sa politics. Nakalimutan natin ang mahalagang bagay. To know Jesus Christ by heart. Okay, konti na lang po ito. Please, the mystery which was kept secret since the world began. Ang sikreto pala ng Almighty God ay si Jesus Christ. Is a secret. Sabi nga, it is no secret what God can do. Naintindihan niyo ba? It is no secret. Kaya, ulitin ko, ang sikreto ng makapangyarihang Diyos ay si Jesus Christ. Okay, we are prone to sickness, to accident. We are prone na maghirap. Katulad ng sabi nga, ang pera ay may pakpak. Yan ay may papel. Yan ay lumilipad yan.
Kaya hindi natin pwedeng mahawakan yan. Isa siguro sa pinakamahirap i-handle bukod sa relationship yung pera. Sino rito mahusay mag-handle ng pera? Sino rito sa palagay nyo ngayon, bukod kay pare, merong 1 milyon na nakatabi. Nasa kamay. Hindi ko hihiramin. Aalamin ko. Why? Hindi tayo ganon magaling mag-handle. Amen? Amen. Kaya po, challenge yourself to know Christ. Sapagkat ang mga sikreto nireveal na sa atin ng ating Panginoon. Amen? Maraming sikreto inireveal na sa atin ng Diyos. Okay, lakto po ako at pipili po ako ng magaganda sa ating pwede-discuss. Okay. Sa 1 Corinthians 9:12, pakiting ating bagong reader, merong klase, merong i-ayos din, kaya siya. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Sa Tagalog, meron ka? Yes. Okay, kung ang iba? 1 Corinthians 9:12, kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi ba lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay. Ito nga inaalala ni Pablo. Pwede, yung mga nagtanim na spiritual, pwede mag-harvest. Alam mo nito. At halimbawa lang si Baby. Si Baby pinagpala ng Panginoon. Mga kumpare ko yan, kumari ko, paring pancho siya, talagang hindi ito sa amin. Mga dalagat binata pa kami, andun na, nakikita na po kami dito sa Tahian Dolores. Pinagpala sa ni Lord. Ngayon, pwede ko siyang tawa, text, this is a baby, support you, IC, supportan mo kami. We need that. Hindi ko ginagawa. Kapag matagal naman siya wala na dito. Pero pwede kong gawin, kapag dati siya sa United in Christ. Siya ay pinagpala ng Panginoon through her sons and daughters. Pinagpala po talaga sila ng Panginoon. Hindi ko na ginagawa para hindi mahadlangan. Bakit maging dahilan palang katitisuran para hindi maikalat ang salita ng Panginoon. Baka sabihin, pera-pera lang. Naintindihan niyo ba? Kaya po, we know the meaning of sacrifices. We know the meaning of paano mag-handle ng pera, konting pera, para tumakbo yung buhay. Kaya ayoko maging hadlang ang kaperahan, ang ibang mga bagay, para baka maabala pa ang pagkalat ng mabuting balita. Sapagkat ganoon po kahalaga ang mabuting balita, hindi mo pwede ipagpalit sa salapi. Amen. Amen. Hindi po talaga kaya presyo ang mabuting balita. Ganun po natin pinapahalagaan ang mabuting balita. We suffer all things for Christ. Okay, konti na lang po kasi napakahalaga ng topic na ito. Salamat at narito kayo ngayon. Pinagpala. I am so happy to see you here. Ewan ko lang kayo kung masaya na nandito kayo. Masaya po kami dahil nandito kayo. Amen. Pakikirapit ko yung katabi mo, masaya ako dahil nandito ka. 1 Corinthians 15:1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also have received and wherein you stand. Bigyan natin din. Mahalaga kasi ito, napakaganda. I declare unto you the gospel which I preach unto you, wherein you stand. Ang tanong, tinatayuan nyo ba talaga ang gospel? Alam ba ng mga eskwela nyo, kaibigan nyo na kayo ay kay Kristo, born again kayo? Okay, magkakaroon lang kayo ng boldness if you know the true gospel of Jesus Christ. Amen. Sabi niya, diyan ba kayo nakatayo? Diyan ba kayo nakatayo sa gospel ni Christ?
But if our gospel, 2 Corinthians 4:3, but if our gospel is hid, it is hid to them that are lost. Kung ang mabuting balita, ang good news, ang gospel, ay natago, ito ay natago sa mga lost, sa mga naligaw. In short, kaya nila hindi naintindihan ito ay sila ay naligaw. Hindi nila naintindihan ang gospel. Okay, sa 2 Corinthians 4:4, popular. Ito na lang pakibasa ko sa Tagalog yan. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ also, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay. Jesus Christ, recorded in history. Nasa history po yan. May mga nahukay, relics, mga ebidensya na si Kristo ay nabuhay. Itong ating year, 2025, is in the year of our Lord. Nakakala nyo kung saan kinuha yung ating petsa. In the year of our Lord 2025. In short, si Kristo hindi katang-isip. Nabuhay talaga siya. Naging katawang tao. Naniniwala din ng Muslim. Naniniwala din ng mga Hudyo na mayroong Hesus Kristo. Pero hindi sila naniniwala na ito ang Savior. Very clear? Very clear yun? Si Kristo hindi katang-isip. Talagang nabuhay siya rito. Amen. At tayo ba, bobong lahat? Ni sineselebrate ng buong mundo si Kristo na siya pinanganak nung unang Pasko? Bobo tayo lahat? Hindi. Talagang merong Kristo dumating dito. Ayaw na siyang tanggapin. But Jesus Christ is the image of the unseen God. Siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Mabigat talaga tanggapin. Pero mo sabihin niya na ang Ama at siya ay isa sapagkat ang Ama lumikha ng langit at lupa. Ang hirap tanggapin. Tapos siya karpintero. Sabihin niya creator siya. Mahirap. Kaya po talagang bibigin mo sa sarili mo, ang bubulagin mo matapos mga bagay na sinasabi ng mundo. Amen. Hindi mo madaling maunawa ng gospel. At hindi po madaling umalis sa pagmumura, sa bisyo, hindi po madali. Umalis sa mga maling gawain. Kaya hindi natin matanggap ng whole heart. Hindi natin yung wholehearted acceptance in Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi naman po tayo pinipilit Kung ganyan ka, bahala ka sa buhay mo. Ang mahalaga, kilalanin mo siya ang image of the unseen God. Amen. At lahat naman na sinasambay natin, napapatuwa karami. Kahit na yung kayamanan, nawawala din Kahit na yung kilala tao, nawawala din Kahit na yung ating, yung buhay natin, hanggang 100 lang 120, maawa ang Diyos, 130, maawa ang Diyos Pero comparing sa eternity, walang-wala ang 100 years. Walang-wala. Amen. All truths are parallel. Lahat ng katotohanan ay parallel po yan. Kung ang lupang tigam ay nauuhaw sa tubig, ganoon din po tayong tao. Kung tayo ay tigam, nauuhaw po tayo sa Diyos. Amen. Bakit ang dami naman natin ginawang tama? Ang dami naman natin ginawang tulong sa iba. Bakit inaalimura nila tayo? Kaya nangyari sa atin, tayo ay tigang sa pagmamahal at pag-ibig. Salamat na lang mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Merong stubborn love ang Panginoon na nawa kakantahin ito ng ating kasama mamaya. Sino kaya kakanta ng stubborn love? Ha? Ituro niyo ako sino? Amen. Dapat hindi, si Pastor Alepo nakalimutan na yun. May isang mamaya dyan na nakita niya yung kantang yun. Parang Andy. Amen. Okay, 2 Corinthians 11:4.
I marvel that you are so removed from Him that called you into the grace of God, into another gospel. Sabi ni Paul, I marvel that you are so removed from Him. Pakibasa mo. Nakapakita mo na? Sige. 2 Corinthians 11 verse 4, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Okay. Anong highlights? Anong highlights? So, binasa ni sister, I marvel soon. Pakibasa mo nung unang kapraso lang. Ako ay, sapagkat ako ay, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap. ayun, madali silang tumanggap sa another gospel. Madali. Okay, madali makalimot. Ngayon po, may dahilan tayo para makalimot eh. Kasi ang sarap nag-browse. Ang sarap mag-cellphone, di ba? Pero nung araw, nagtataka din si Paul, ano ba libangan nung araw ng panahon ni Paul? Walang kuryente, walang 4x4 na Suzuki na Brother Charlie, walang motorsiklo. Ano kaya ang libangan din nila, Pablo? Ano sinasakyan? Kabayo, di ba? O kaya, ganun pa man, walang masyadong libangan, walang malls. May malls ba nung araw? Wala. Walang MOA, amen? Wala. Ano libangan? Meron bang divisoryo nung araw? Wala pa siguro divisoryo. Amen. Siguro ang inaanid doon sa tabi lang nila, sa likod bahay nila, walang libang. Siguro ang libang, maligo sa ilog, manusok. Nung araw? Wala talaga eh. Pero sabi ni Paul, ang dali niya namang igawin sa ibang another gospel. Ang dali niya namang makalimot. Lalo ngayon, ang daming napaglilibangan. Kaya kailangan talaga dito ay marugtog na pagnanasa. Dapat po tayong malibang sa ibang bagay. Amen po ba? Nung araw, ano ginawa ni Jesus Christ? Bumuhay ng patay, nagpagaling ng ketokin, nagpadilat ng mata, nagbukas ng tenga, nag-multiply ng pagkain, ginawang alak ang tubig. Nung lumaan, ang hinahanap ng tao, hindi na himala. Common na. Common. Ano hinahanap niya ng tao na? Yung mabusog na mabusog. Yun na yung, balita lang yung kanilang himalang hinahanap eh. Mag-multiply ng pagkain. Sabi ni Jesus Christ, nagpupunta kayo dito, hindi dahil sa, sa Himalay, kundi sa kayo nakakait na busog. Yun ang sabi ng Bible. Sabi nga niya, I am the bread of life. Maliban na tayo, uminom ng aking dugo at kumain na aking laman. Sabi ng mga kausap niya, ano tayo? Carnival? Ano tayo carnival? Carnivorous? Hindi, ang ibig sabihin ni Jesus Christ, yung kanyang bread, yung kanyang salita. Amen. Yung kanyang buhay. Na hindi naman literal na kakainin. Kaya ka dinidinan ng Jesus Christ, maliban na inumin nyo ang dugo, sabihin niya, manampalataya kayo sa akin. Manampalataya kayo, yung dugo ko inumin nyo, binibigyan din niya. Hindi naman literal na dugo ay inumin natin. Amen? Binibigyan din ni Jesus Christ ang dapat natin gawin, ang manampalataya ng lubos sa ating Panginoon. Kaya lang nananampalataya nga ako in your version. In our version. In our way. In our way of thinking. Kaya po, only the Bible magbubura sa atin ng mali nating nakatandaan sa paniniwala sa Diyos. Only the words of God. Okay. Noong araw, walang mamahaling bag, tama ba? Ano yung mamahaling mga sintron niya sa bag? Gucci. Hermes, Gucci, ano pa? Okay. Sino ba may ayaw na? Sino pwede magregalo sa akin?
Hindi ako ayaw doon. Sinasabi ko lang po na huwag natin ipagpalit kay Kristo. Pero gusto natin yon. Amen? Huwag nyo ipagpapalit kay Kristo. Okay, konti na lang po at nagmamadali po tayo. Philippians 1:27, ang dami ko nilaktawan. Come on, please. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang ating pamumuhay adapted na kagiring sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Okay, mystery. Mystery. Hindi ito yung gusto natin. Hindi ito yung gusto natin. Ang gusto natin, di ba, more on travel, di ba, more on travels, ito ang gusto natin. Pero ang sabi nito, ang inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Huwag niyo pong maliin. Kailangan po natin lahat ng kayamanan. Kailangan natin lahat mamahinga. Kailangan natin lahat magpunta sa Boracay. Kung kaya lang. Pero hindi yan ang ultimo. Ang ultimo po ay yung pamumuhay natin nakaugnay sa mabuting balita ni Kristo. Hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Mahirap po. Mahirap. Hindi po madali. Kasi mayroon devil at mayroon lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya nga po, para maging madali, atin po kayo ng United in Christ. Sapagkat nakadesign po ito sa kalayaan. Every time I speak, I see to it na may makakalaya. Hindi po idadami lang bilang makakalaya sa buhay na ito. Makalaya ka sa gawa ng kaaway, makalaya ka sa kaaway, hindi ka na uling malugi, hindi ka na uling laitin ang kapwa mo, hindi ka na uling maghirap, hindi na uling magkamali, hindi ka na uling masumpa, hindi ka maagang mamatay, hindi ka maagang magkasakit. Amen. Kapag yung iba, pag may sakit, kapag nasa doktor, walang prayer sa Panginoon. Hindi nag-iingat sa katawan, hindi nagpaparaw, hindi nag-exercise, hindi kumakain ng tama. Meron po kami pinupunta sa isang lugar, yung tao po ay butot balat. Alam niyo po, pag pupunta kami, laging tuyo ulam namin. Paano mabubuhay yung tao? Napakatipid. Hindi mo bali magtipid pero ilagay sa ayos. Pero yung asawa mo, sabi nga, isang butikin na lang ang pipirma. Tapos ang ulam mo, puro tuyo. Hindi mo masama ang tuyo, napakasarap po ng tuyo. May baring ako doon sa loob ng kwarto. Pero, pag nasakit ka, di ba, dumayin ka sa Panginoon sapagkat siya dakilang manggagamot. Uminom ka ng gamot, uminom ka ng vitamin, mag-exercise ka. Di ba, kung mausap ka ng tao masaya, hindi malulungkutin, baka, ayan, pumapayat ka na, malapit ka na mamatay. Kamamatay lang ni Romy, kamamatay lang ni Angela, delikado ka na. Baka ang kausap mo, gano'n. Lalo nga, madali sabi, kailangan sa Brother Alex yung kausap ko, di ba? Amen! Kaya, no, the good news. Okay, the bottom line of all of this, pag walang kay Kristo, delikado ka. I examine ang lalaki ng iglesia. Bisitahin mo yung ka sa bahay. Nakakita mo yung problema. Huwag doon sa oras ng kanilang kongregasyon. Sa bahay pupuntahan. Kaya we see to it na madalaw namin kayo at may pag-pray namin kayo kasi gusto namin makita kayo na talaga nabubuhay sa tagumpay kay Kristo Jesus. Amen. Hindi lang po yung matin ka. Maraming tao, pinaatin lang doon, bibigyan lahat ng posisyon pagkatapos wala na. Eh meron na gusto bumalik dito nga eh. Kasi ang daming trabaho niya, hindi na daw siya nakatin ng service eh. Kasi ang iumang nila, pwede kang song leader, pwede kang ganito, pwede kang may musician ka, pwede kang ganun. Eh, hindi naman inalam kung anong buhay.
Amen? Kasi ang gospel po napakahalaga. Hindi pwedeng dalhin ng isang taong kakaiba ang Espiritu. If you continue in the faith, Colossians 1:23, grounded and settled and be not moved away from the hope of the gospel. Kailangan daw mabaon at matibay, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, from the hope of Jesus Christ. Siya po yung gospel. Hallelujah. Hindi ko pababasa sa ano. Okay, isa na lang, dalawa na lang. 2 Thessalonians 2:14. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Whereunto He called you by our gospel. Ang tumawag sa inyo ay ang gospel. Hindi po kami. Wala po kami pwede ibigay sa inyo. Wala kami pwede ituro sa inyo. Tinawag tayo ng Panginoon through the gospel. Hindi namin nakasama si Sister Baby kung hindi namin tinanggap si Jesus Christ. Yung gospel ang tumawag sa inyo. Amen. Kaya nga sabi ko kay Brother Rex, ulitin ko Brother Rex, nagkapapino po sa akin yan sa bureau. Pirma ko yan. Tapos alam pala niya, hindi ka pulong buhangin tayo kami pareho. Sabi ko, attend ka daw, may problema ka pa, mayroon po, sino asawa ko? Dire-diretso po siya. Sige, attend ka lang, magbuhat po na, dito po siya. Anong year kaya yun? Hindi ka na, matagal na, no? Pinanganak na si Rex niya, hindi pa. Gano'ng kaliit? Pero ngayon, hindi na masyadong maliit, no? Mas na. 2 years old? Kinikilig pa, no? Hanggang yan dito siya. Because of the gospel. He called you by our gospel. Amen. Si Brother Alex, kaya dito dahil sa gospel. Amen. Amen. Walang iba. Yes. Okay, sa 1 Thessalonians 2:8, please go with me. So being affectionately desirous of you, we are willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our soul, because you are dear unto us. Ano ibig sabihin? Pakibasa sa Tagalog. Mag-conclude tayo dito. 1 Thessalonians 2 verse 8, gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Amen. It is not only the gospel, but even our soul. Okay, andito po kami hindi dahil sarili yung ito. Narito po kami hindi lamang sa gospel. Narito po kami dahil mahal namin kayong lahat. Naintindihan niyo ba? Ano sabi ni Paul? Andito kami hindi dahil sa mabuting balita lang. Narito kami dahil mahal namin kayong lahat. Maagi sa salita na kasi bihira tayo magkita, kasi bihira tayo magkadaupang palad. Pero yung iwanan natin ang lahat na dahil kay Kristo, ibang klase po yun. Pwede naman po tayo wala na sa relihiyong ito, wala na sa samahan ito, pwede kanya-kanya tayong bahay. Bakit natin iniipon ang bawat isa? How can we show that we love our neighbors without the church? At paano natin babaguhin ang mabuting balita na nakalagay sa mabuting balita na ikakasal ang iglesia kay Kristo Jesus? Ito ang mabuting balita. Amen. Kaya, we disobey everything. We let everything for Christ. Even our highest ambition, even our addictions, even our priority, iiwanan po ng tunay na manggagawa ng Diyos ang lahat para kay Kristo at para sa kanyang mga anak. Palakpakan natin si Jesus. Paano nyo kayo i-entertainin
Bibigyan kaya kayo ng panahon ni Bethlehem? Bibigyan kaya kayo ng panahon ng mga pundador na memberless ang libo? Pagka-aksayan kayo ng panahon, punta sa bahay ninyo. Kayo ba ay after the service ay salo-salo tayo sa isang mahabang lamesa, kahit anuhan niya kakainin natin, gagawin ba nila sa inyo yan? Yung mayayamang iglesia. Sinasabi ko lang po ang totoo. Ano ang kailangan nila sa inyo? Your attendance. Lumalim kahit hindi, wala silang pakialam. Sapagkat hindi lang po mabuting balita ang dala namin, yung pag-ibig sa kaluluwa. Amen. Siguro pa hindi namin mahal si Brother Alex, matagal na kami hiwalay niya. Amen. Amen. Ngayon, magkakahiwalay sila ng kanyang girlfriend, pero kami hindi magkakahiwalay. Amen. Amen daw sabi ni Brother Alex. Manda ka sa ligaw mo. Kilo na po tayo. Amen. Kaya gusto ko lang pong ipanawa sa inyo, this is our doctrine eh. Ito yung ating pagiging makadiyos. Mahal natin si Lord. Totoo naman yan. Pero mahal pa natin ating kapwa. Amen. Tunay ba? Yung pag nagtampo, yung iwan sa'yo na yun eh. Hindi ba? Kami, paano namin kayo iiwan? Hindi naman kami pwedeng wala isang linggo dito. Kayo narito, kami wala. Kami datnan panawan nyo dito. Okay, hindi, there's no blame game here. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, we are doing these things for the love of the souls. Sige, ano oras na ba? Tama-tama. 12:29. Mapasarap po ng kain yan eh. Medyo gutom ng konti. Okay, 2 Timothy 1:8. Last verse nga talaga to. Be not therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoners, but be partakers of the afflictions of the gospel according to the power of God. 2 Timothy 1:8. 2 Timothy 1:8, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na binanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, ba't tatanggapin ng Hollywood? Why? Ayaw nila ng kahirapan to eh. Sino si Paul? Isang bilanggo. Sino si Kristo? Isang kawawang Kristong ipinako sa krus. Ang pagkakilala nila. But this is the truth. This is the gospel. Kaya ayaw nila. Si Pablo nakakulong. Paniniwalaan mo nakakulong. Isang bilanggo. Isang ex-convict. At si Kristong nabuhay sa kahirapan. Isang karpintero ang kanyang magulang. This is a mystery. Pero siya lang po ang ipinanganak na walang kasalanan kahit isa. Amen. Sabi niya, anong dahilan niya para kayo patayin niya? Anong ginawa kong kasalanan sa inyo? Bakit sinless? Okay, mahirap patunayan yon. Hindi tayo nakasama ni Kristo. Pero yung kwento, hindi lang siya through virgin birth. Nabuntis siya dahil sa Holy Spirit. Amen. Hindi basta sa Holy Spirit, kaya holy. At siya ay the third person of Trinity. At bumili siya ng birhen. Walang nakagalaw na lalaki. Bakit mga naksi? At si Jesus Christ, ang simbolo ng mga hayop at mga dugo sa lumang tipan na papawi ng kasalanan, na magtatakip sa kasalanan, yan ay simbolo ng darating at ang dumating ay si Yesu Kristo na walang kasalanan. And He lived 33 years old and His ministry is 3 years old. At 3 taon siyang nag-minister. At 3 taon. Compress.
At ang sabi ng Biblia, kung itatala lahat sa aklat sa buong mundo ang ginawa ni Jesus, hindi kakasya ang maipoproduce na aklat sa buong sanlibutan. Amen. How wonderful is our God. Yun yung gospel. Okay. Hindi pa naman, hindi ba sa buhay na ito mahirap? Mahirap talaga. Mahirap bang maghanap buhay? Mahirap. Nakakaranas na tayo ng hirap eh. Pero iba kay Jesus Christ, mahirapan naman tayo, iba klase. Amen. Mamatay man tayo, ibang klase. At pansinin po ninyo, tayo na born again, hindi na bastusin. Pero yung mga taong hindi na born again, bastusin. Ay, born again yan. Ay, born again yan. Sa totoo, yun na yung pagkakilala sa atin ng tao. Iba na. And this is because of the gospel. Amen. Ito yung reaction, ito yung product ng gospel. May ginawa sa atin ang Panginoon. Amen ba? Amen. Actually, hindi naman natin kailangan ng batas eh. Pag nasa atin ang Holy Spirit eh. Kasi ang Holy Spirit, ang dala niya, pag-ibig. At hindi ka mananakit kung may pag-ibig ka. Kaya sabi ni Jesus Christ, dalawa lamang ang utos, dalawa lang. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa, tapos na. At mangyayari lang yun kung makikilala natin si Kristo sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, kung pa pwede lang, Ama, kung pa pwede lang, na huwag mangyari sa Kanya yan. Sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan, ang pinasan niya, isipin mo, ang kasalanan ng isang tao napakarami na. Paano yung kasalanan ng buong sanlibutan? Kung ang tao ngayon, ilang billion ng tao ngayon, 10 billion. Kasalanan ng 10 billion, ipinako sa krus. Inang kabayaran, inang kasalanan natin isa hindi tayo mapatawad ng asawa natin, di ba? Kasalanan ng 10 billion people, ipinako nasa kanyang katawan, sa hindi niya kaya, halos makaya. Ang hirap. Dapat tayong mamatay. Siya ang namatay. Tapos tayo ay lilibangin ng pagsamantalang kaligaya sa mundong ito. Ipagpapalit natin ang Kristong ito pagsamantalang kabunduhan. Sasambahin natin ating kapwa-tao. Sasambahin natin yung ating ginawa. Sasambahin natin yung kung ano sinasamba. Sabi ng Biblia, the gospel is glorious. It's glorious. Kung hindi mo naman ituturo ito ng ganito, wala magtuturo. Tayo, nahihiya ako sa inyo, inaabot tayo ng 1.5 hours na nakupo, 120 hours. Dahil na ano gusto yung pakinggan pagkatapos ito? Saan kayo pupunta pagkatapos ito? Na hindi natin naunawaan na another gospel. Sasamba naman tayo sa ating paniniwala na pagkain, pera, damit, ibang nangailangan, kagad nagka-abwag tayo, may pangangailangan ako. Pahinga ka muna. Pasabi ko muna si Lord. Pagod ka na, nakakapagod yan. Kausapin muna natin, Panginoon. Panginoon, ituro mo sa akin ang ibig sabihin ng mabuting balita. Hindi po masamang balita si Jesucristo. Tayo dito may tayo manalangin. Habang nag-prepare, 1 Peter 4:17, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Jasmine, please ready 1 Peter 4:17. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? For the time is come when the judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall be the end be of them that obey not the gospel of God? Please. 1 Peter 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Okay, thank you very much,
there's judgment. Huwag tayong abutin ng judgment ng Panginoon. Huwag niyo pong pabayaan na bumagsak tayo sa kamay ng Diyos. If there is warning, meron prophetic words, meron sinabi ang Holy Spirit sa iyo ngayon, just do it. Gawin po natin. Huwag po natin hintayin ang disiplina ng Diyos. Napakahirap po na mababot po tayo sa disiplina ng Panginoon. Huwag po natin baliwalain ang mabuting balita. Lord, tinatalig ako po sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang buhay ng bawat sa Panginoon. Salamat sa mabuting balita. Kinuha ka na yung Panginoon at kapagligtas. Maraming nakakasinaw, nakakatuksong bagay sa mundo ito. Spare mo kami. We are not against wealth. We are not against popularity. We are not against delicious foods. Pero ikaw ay ihuli namin. At lagi namin itanghal yung aming pangangailangan, yung gusto namin. At lagi namin itanghal ang tao sa halip na ikaw, O Diyos. Patawarin mo kami sa mga bagay nito. Madali po kaming masway, Panginoon. Manswerve. Ngunit, Panginoon, palakasin mo kami. Bigyan mo kami ng enough na pananampalataya para makayanan ka namin. Lord, kami ang dapat tunay na maging successful. At ito, Panginoon, ay nakaresult po, hindi lang sa langit kundi sa lupa. Lord, sa this coming days, months, years, Lord, hayaan mo ng mga anak. Itanghal mo, pagpalain mo, pasaganain mo, palayain mo, O Diyos, sapagkat nakilala ka. Hayaan mo, Panginoon, maranasan po nila, Panginoon, ng karanasan bilang hari, bilang prinsipe, bilang mataas na opisyal ng bayan. Sapagkat ito, Panginoon, ang mga dapat manguna sa bayan. Ito ang dapat, Panginoon, mga ito ang dapat makaranas ng karangyaan sapagkat nakilala ka namin, O Diyos. According to Paul, mga hari na kayo, iba na kayo ngayon. Ito ay nandahil sa mabuting balita. May promotion sa Diyos, mga kapatid. May pag-asa sa Diyos. May kaligayahan sa Panginoon. May kapahingahan sa Diyos. Avail mo. Maging sentro mo lang si Jesus Christ. Hindi ang ating needs. Kaya unahin natin siya sa pananalangin, sa pagsamba, sa pag-aawit, sa pagkakaloob, sa bawat kilos natin, ipahayag natin si Jesus Cristo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapitbahay, sa ating kakilala. Hayaan mo ang panlalait nila, makakilala lang sila sa Diyos. Hayaan mo, iba man nila ang ating pagkatao, makakilala lang sila sa Diyos. Sapagkat if judgment begins sa mga mananampalataya, ano ang magiging huli ng mga taong hindi sumamba sa iyo? Ano ang magiging mangyayari sa kanila ng mga taong nireject ang gospel of Christ? Lord, salamat sa kapayapaan sa lugar na ito, sa aming mga tahanan, sa tahanan ng mga kayong IC. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng nanonood nakikinig, Lord. Bless them with these words. Ayan mo, O Diyos, the gospel of Christ saturate all the people. Saturate mo sila lahat, Panginoon. And we feel the Holy Spirit right now. We feel the freedom. We feel, Lord, na naunawaan po ng marami ang ibig sabihin ng mabuting balita. Na laman po namin, Panginoon, the first and the last, the beginning and the end, and the Alpha and the Omega is no other than the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, O Diyos. Meet their needs. Sagutin mo, Panginoon, kanilang mga panalangin, kanilang hinaing, kanilang pangangailangan. Let them enjoy this life na pinagkaloob mo sa kanila. Alisin mo, Panginoon, ang pagkatalo. Alisin mo, O Diyos, ang kalungkutan. Alisin mo ang galit at po sa aming puso. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na basura sa aming buhay. Mga squatter sa aming buhay. And Lord, let the anointing remains.
Lord, and again, pour out another anointing, another wine. Maghayaw, Panginoon, malasing kami sa iyong kapangyarihan, sa bagong alak, sa bagong pagkain. Salamat o Diyos sa tinapay ng buhay. At Panginoon, ang dalangin ko, patuloy na pagkakuhaw ng totohanan sa iyong presensya, sa iyong banal na kasulatan, Panginoon. Ilista mo, Panginoon, sa kanilang puso. Ihero mo sa kanilang pagkatao. Na mahal mo sila, O Diyos. Hindi mo sila pumabayaan. No matter what happened unto this world. Purihin ka magpakailanman in Jesus' name. You may be seated. Before I finish, let's sing Alpha and Omega. Awaiting ito with my wife. Again, salamat po ng marami. I'm happy for you for tomorrow, our anniversary. Halika rito. We enjoy life. Minsan po may struggles, minsan po mayroong pagtutuwid. Pero still, we are very strong couple. Kaya I pray na may mga may asawa sa inyo, mahigitan niyo pa rin ang aming pagsasama. At andalain ko Panginoon sa inyo, mga kapatid, kung mag-aasawa kayo, sana ay hindi pagsamantala o hindi pagmatagalan. Sapagkat mainam po na ang Diyos po ang gumawa ng hakbang para tayo ay magkatagalan po. We will sing. Ikaw ang una at ulit pag-ibig ko, Alpha Omega, itong puso ko. Laging nasasabi sa init ng yakap mo. Pinili mo, minsan pa. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega, nitong puso ko. Laging nasasabi sa init ng yakap mo. Pinili mo ako. Ang ibig mo'y wala kang katulad. Ang Diyos sa piling mo, pag-asa'y natamo. Puso ko't kaluluwa, alay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Pag-ibig mo'y wakas, wala kang katulad. O Diyos sa piling mo, pag-asa'y natamo. Puso ko't kaluluwa'y inaalay sa'yo. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko. I love you, honey. Thank you very much sa inyo. Thank you very much. God bless you all. Exalted.